Noong June 6, 2024, isang video ang napublish na nagpapakita sa tila isang babaeng pulis na nakasaksi sa biglang paglaho ng isang babaeng nagngangalang Sarah na pinatigil para sa isang routine traffic stop. Sa video, lumingon pa ang opisyal para bumalik sa kanyang patrol car. Pagkaraan ng kumulang higit isang segundo, napansin niya na expired na ang rehistro ni Sarah. Lumingon muli ang opisyal kay Sarah at doon niya napagtanto na mahiwagang naglaho ang babae mula sa kanyang kotse. Pagmasdan maigi ang video at huwag kang kukurap. Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. Alright. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? 3201 to dispatch. Unang ipinakita sa clip ang sinasabing insidente mula sa body camera ng opisyal. Pagkatapos, ang ikalawang anggulo mula naman sa dashcam ay nagpapakita ng pag-uulit ng pangyayari mula naman sa ibang point of view. Kung titingnan nyo maigi, halos sabay at walang tampered sa video na ito. Noong December 29, 2023, ang YouTuber na si CS at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa isang abandonadong campsite sa Belgium. Pagbaba pa lang ng kotse ay sinalubong na sila ng malalakas na tahol ng aso at isang signage na nagsasabing ito ay isang private property. Ayon pa kay CS, wala ang mga nakakatakot na babalang ito noong huling punta niya dito sa gubat. Kahit kinakabahan, pumasok pa rin sila sa kagubatan. Bigla silang nakarinig ng isang nakakapangilabot na langit-ngit na parang may pintuan na dahang-dahang binubuksan. Die deur, die wint niet. Ik hoorde zo... Nee, dat was een beest. Zeker? Ja. Oh, Nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een deur, hè? Hallo? Kun je de wind ook gaan, ja. Schijn eens, Oh. Oh. Maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Moet je een ploffing opwachten, joh. Dit is zo creepy, maat. Dahil sa pag-aalala na baka sila ay trespassing, sinubukan ng YouTuber na maghanap ng ibang daan. Sinundan nila ang isang malapit na landas sa pag-asang maiwasan ng pribadong ari-arian. Ngunit agad silang nakatagpo ng isa pang hadlang, isang malaking puno na binalot ng pula at puting caution tape, isang bagong kabit na karatula na nagsasabing no access, private area under camera surveillance. Gayunpaman, nanaig sa kanila ang kuryosidad. Determinadong makakuha ng magandang footage, ang tatlong magkakaibigan ay umakyat sa harang at nakipagsapalaran pa sa loob ng nakakatakot na kagubatan nang walang kamalay-malay sa susunod na mangyayari. What the fuck? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Hey! Nang maglaon, habang huminto sila upang ayusin ang kanilang mga ilaw, isang babaeng nakaputi ang biglang sumulpot mula sa dilim. Hawak ang isang palakol at mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Agad na nagkagulo at nagpanik. Ang babae na tila nagdedelirio o sinasapian ay dinala sa huli ng mga pulis. Ang tatlong YouTuber ay gulat na gulat at pagod na pagod. Inilarawan nila ang karanasan bilang isang traumatiko at nakamamatay na engkwentro na nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang alaala. What the fuck? Ang YouTube channel na The Dog Daddy ay nakatuon lamang sa pagtuturo at pagtitrain ng mga aso. Puro nilalaman lamang tungkol sa gawi at pagsunod ng mga aso. Ngunit sa isang partikular na video, may isang ganap na hindi inaasahang bagay. Nagsimula ang lahat
nang mag-post siya ng isang maikling video tungkol sa isang kakaibang engkwentro. Isang babae ang biglang sumulpot sa kanyang ari-arian na nagsasabing gusto nitong makita ang kanyang mga aso. Sorry, what'd you just say? I heard you had these beautiful black German shepherds here, so I came down to say hi. Oh, yeah, thank you. Thank you. Is it okay if I come in just for a quick second? Oh, no, we don't really allow visitors in. I came a long way just to. How do you even know they were here? Somebody told me. This is where you. How guys did you are get at. here? How did you get here? I walked from all the way down the road. Someone dropped me off. Oh, wow, that's crazy. Okay. Yeah, no, we don't really allow visitors. We just moved in, and these dogs, they're out here with me now. They're friendly, but we have some rescue dogs and even protection dogs and behind the other gate over there. So, we don't really have a open door policy. I'm really great with dogs. Is it okay if I meet them? You'll see. I'll show you. No, if these guys, they're out, if they want to come say hi at the gate, it's okay. But we don't really have any visitors on the property. I mean, this is like the only. There's like. No, don't open the gate. Like I said, the dogs in the back, they are not as friendly as the ones that are out here. So please don't open the gate. I'll show you. It's just gonna be a quick second. No, not today. Maybe another time, but we're not allowing visitors. And I don't even know how he got here. I told you I came down the road. Listen. Fuck you. Can you just go off the gate? I thought you were nice. I just wanted to say hi to your dog. No, we are nice. We just don't allow visitors on the property. Ikinatwira ng babae na nabalitaan niya ang tungkol sa kanyang mga Black German Shepherd at pumunta lang para bumati sa kanila. Ipinaliwanag ng trainer na hindi siya nagpapapasok ng mga bisita sa loob ng kanyang ari-arian dahil nag-aalaga siya ng iba't ibang uri ng aso. Ang ilan ay palakaibigan, ang iba naman ay sanay na para sa proteksyon at rescue work. Pagkaraan ng ilang araw, sa gitna ng gabi, nagising ang mga aso ng trainer dahil sa isang kakaibang ingay. Ang kanilang tahol sa pagkakataong ito ay hindi masigla. Ito ay matalas, alerto at palaban. Hawak ang isang flashlight. Lumabas siya para suriin ang nangyayari at nakita ang parehong babae. Listen, you need to leave now. I'm telling you right now. I'm gonna let them out. It's midnight. What are you doing here? Leave now. It's midnight. We're not playing any more games. You are agitating my dogs. I told you late at night my guard dogs are out, and they're out. I'm not gonna be babysitting. You broke into the property at 3 in the morning. Is that what you mean? They're gonna come out. I just came to bless you and your dog. You need to leave now. You need to leave now. I'm letting them out. Don't come any closer. I'm gonna let them out. You don't have to let them out. I'm gonna let them out. Don't do that. They're here and they're waiting. Don't do that. I'm gonna leave. The police has been looking for 4 days now. There's no one around. This is my place. I don't know where you're coming from. I don't know where you're coming from. I just came to bless you. I'm letting my dogs out. Don't do that. She disappeared. What the hell? Gayunpaman, iginiit ng babae na pumunta siya roon para basbasan ang kanyang mga aso. Sino ba namang tao ang bibisita ng ganoong oras? Kaya ang trainer ay halatang tensyonado, handang pakawalan ng mga aso sa anumang sandali. Noong sumulpot ito sa araw ay mukhang kakaiba na. Ngunit ang pagpapakita nito sa gabi at pagsasabi ng mga ganitong bagay ay nag-iwan sa mga manonood ng isang tanong. May malinaw na hindi tama sa takbo ng pag-iisip ng babaeng ito. Ang lalaking ito ay naglalakad sa gabi sa kagubatan kasama ang kanyang mga aso nang bigla silang magsimulang umangil at magpanik matapos makarinig ng isang kakaiba at hindi pamilyar na tunog. Lola, Miley, come on, let's go. Sounds large, whatever it is.
Come on, girls. Come on, girls. Come on, good. Nagsimulang mag-record ang lalaki nang mapansing nalilito at tensyonado ang kanyang mga aso dahil sa lumalakas ng ingay sa gubat. Upang maging ligtas, sumilong muna sila sa isang maliit na cabin hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Ang natural at hindi scripted na takot ng mga aso ang nagpapatindi sa misteryo kung hayop nga ba o iba pang bagay ang gumawa ng nakakapangilabot na tunog na yun. Si Jenna ay isang babaeng may-ari ng asong nagngangalang si Maggie. Nagpapatakbo siya ng isang YouTube channel kung saan nagbabahagi siya ng mga nakakatuwang video habang siya ay nasa isang park na madaming puno. Sinusubukan niya mag-film ng isang masayang Halloween video na nagbabalak na bihisan si Maggie bilang isang maliit na multo. Ngunit sa isang partikular na video, may kakaibang bagay na nangyari. Nakarinig siya ng isang panaghoy. Ready? We're gonna try again. Now that it's all dirty and torn to shreds, you're gonna make the best dirty ghost. You're gonna make the best dirty ghost. Whoa. Oh my god. Holy shit. Sa kabila ng takot, ipinagpatuloy ni Jen ang pag-film. Ngunit kalaunan ay itinigil din ito upang tumawag ng pulis dahil sa narinig niyang kakaibang sigaw. Bagamat rumisponde ang mga otoridad at sinuyod ang lugar, wala silang nakitang anumang kahina-hinalang tao o hayop. Dahil dito, hinala ni Jen na maaaring mayroong isang malalang prank or isang tao na nasa ilalim ng impluwensya ng droga, o di kaya ang mas nakakatakot na parte na ito ay totoong humihingi ng saklolo.